Okay, magandang gabi. Today is Wednesday, March, ano ba ngayon? March 18. Okay, so ito yung araw na nag-hearing at dinesisyonan ng Committee on Justice sa Kongreso na sufficient in ground, ano yung sabi nun? Um, kung may sapat bang basihan ang may ground for impeachment. So, yun ang sinabi nila. They decided na may ground for impeachment so kailangan dahil sa may ground for impeachment siya ay magtutuloy for uh, trial sa Kongreso. Pero na-share ko lang yan, ito yung araw na to. Pero ang gusto ko talaga i-share, yung naloko ng katangahan ko, no, na nagpa-cash in, cash out kasi ako sa GCash. May nagpa-cash out ng 3,000, 7,000 dapat yun, kaso wala akong cash sa pocket ko. So, ang tinanggap ko lang ay yung 3,000. So, ang charge nun, 20 per thousand. So, 60. May tinawagan yung taong nagpa-cash out sa akin. May tinawagan na mag-cash in sa akin ng mag-GCash ng 3,060. So, charge yung 60, 3,000 yung ibibigay. Ngayon, maya-maya, okay na, pumasok yung 3,060 pero may pera akong andun sa account ko na 6,004. Ngayon, after a while, biglang may nag-pop up na nag-debit sa account ko ng 8,720 na transaction was successfully processed for the payment of Lazada. Lazada, ba't naging ganun yun? Kayong laging nagamit ng ganyan. Okay, so, pero bago yung may nagka-cash out sa akin, there were two, yung mga mga na magpapa-cash in, pero hindi ma-process, so QR. Now, then yun, hindi natuloy kasi kahit na QR, hindi natuloy kasi di man pumasok eh. Pero nag-QR yung pinipicturan yung QR nila, inano dito sa aking QR scanner. Tas sa umaga pa yon, meron din na nagpa-cash in pero hindi din na process yung QR na naman. So palagay ko magkakonsaba tong tatlong lumapit dito na nung una magpa-cash out, cash in, hindi na process dahil something went wrong, tapos pinipicturan yung QR scanner, tapos after minutes merong nagpa-cash out. Ayan, natuluyan na nangyari na natangay na yung 6,000 plus ko. So, 8,720 ang natangay. Kasi yung cash na tinatabi ko, 3,000 na yun yung cash out niya, nakain pa yung nasa pundo kong 6,004. So, natira lang 800. So, may mga nakausap din ako after yung nangyaring yun, na meron din ganun nangyari na nawalan din sila ng yung pagka-QR nga, yung ipapicture-picturean yung QR na yan, yung scanner na yan. After a while, nawawala, natangay ang mas ang halagang, yung ganun din sa GCash. Okay? So, now I decided, ayaw ko na mag-GCash, kapiranggot na patong, natangay pa. So, there were so many cases about that happened to them. Now, I will not do it again na mag-GCash pa. Konting tubo, napapasukan naman pero hindi ko sinisisi ang GCash, no? Kasi, ano naman yun, yun nga lang, maraming mga magagaling na
Kasi napaano ka na napa ang tawag nito, na natangay ka sa kanila na sasabihin, ah, pero hindi yung isa naman na hindi nag-QR scanning ako no'n, eh. Yung sinundan niya, may QR nag-scan pero hindi na process. So kasusyo niya siguro 'yun. Nagawa nila ng paraan. So ang sabi sa kausap ko na maraming nangyayaring ganyan, yung pag pinipicturan yung QR scanning na yan. So kung kung gusto niyo mag-cash in, cash out, iwasan niyo yung QR na yan. Kailangan number lang talagang basihan mo, tapos don't let anybody na picturean yan kasi nangyayari. May mga magagaling na alam nila paano makuha. Pag once na meron silang masilip doon ata habang pinipicturean, yan, nakalusot sila, nakaloko sila. Okay, so sinishare ko lang yung naloko ako. Although sinabi ko pa sa kanya, nag-iingat ako kasi mayroon akong nabalitaan ganyan. Yung pala, naloko nga ako. So, 8,720 ang natangay. Pero, lesson learned. Challenge yon na I have to recover it sa magandang paraan, magsipag, at hindi na magtiwala basta. Okay, so yun lang. Hanggat maaari, mahirap mag-GCash ka. Tapos pagka may QR na scanning na yan, avoid tolerating such activity na may QR pa. Kung hindi magkuha ang number, ito pa isa, meron ding vlogger. Mayroong vlogger, no, na sabi namimigay siya ng pera. Then, parang nag-like ako doon sa vlogger na yon. After a while, may tumawag na siya daw si vlogger na ganito pero ayaw niya magpakita. Now, ano niya na mag-send daw ako ng ganito dahil ako ang napili pero kailangan bago yan, kailangan may mga tanong, titingnan yung about your GCash, ganun. So, pagka mga ganyan, huwag magtiwala. Tapos, may nakita ako, noon yung time na yun, may nakita ako na you're about to, yung ganun, nakikita mo, you're about to pay a transaction to Lazada to be debited from your account. Ganun eh, may mga ganung issue. So, lagi ang Lazada ang ginawang, doon napunta yung pera. So, nag-pop up naman, yung time na yun, nag-pop up na transaction is you're about to pay for a transaction to Lazada. Ganun. So, hininto ko yun. Pero ito kanina, wala akong nakitang habang parang hindi smooth yung process. Kasi kung yung dati kasi may mga inutos pa siya na okay, go to, ganito, picturean mo, go to, ganito, ganyan. So pagka may mga gano'n na may ibang ipapagawa tungkol sa mga ganyang online payment, don't accept or automatic i-deny mo kasi may mga sinasabing ganito, ganyan, maengganyo ka. So, para maiwasan yung maluko ka, naghanap ka ng kapirang ka. Kasi sabi, bibigyan ka ng ganito, pero kailangan ka muna, mga ganon. So, share ko lang yun na iwasan na yung ganon. Basta go with the standard lang, kunin ang number. Pag something went wrong, wala nang scan para safe ka. Okay? So, yun din ang nagsabi doon kanina na yung kaibigan din niya, yun nga, naloko din, yung ini-scan din. So, sa scan na yan. Siguro kung kaibigan mo, sige, okay. Pero pag di mo kilala, lalo na suspicious yung galaw. Kasi parang kinakabahan nga yung kausap ko kanina eh. Ano daw, pambayad ng motor. Kaya parang nagdududa din ako. Pero, yun na, natangay. Anyway, 8,000. Ibabalik din naman ng Diyos yun. Okay, yun lang. Sinishare ko lang. Maraming salamat at
Ingat sa mga manloloko, marami diyan.